Ito po yung ginamit nyo na ano. So usually ito rin talaga yung ginagamit ng mga katropa, Robbie pin strip. So maganda to para at least yung antibacterial, iwas infection sa mga inahin po ano. Talagang ano, magandang gamitin yan. Ito mga partner ano. Ay, ito pa pala ano. Boss, anong pangalan niyo po? Paulo. Si Sir Paulo. Anong apelyido mo, boss? Abay po, abay. Abay. Ito kaninong baboy ito, boss? Kanya doon. Kay Kuya Embet ano. Tapos mga partner pala to ano. Ilang buwan etong isa, boss, ano to? Inahing baboy. Buntis na rin po ito. Pang ilang buwan niya na? Tatlo. Mga 3 buwan ano. Tapos ito, partner lang na ano, na baboy. Ganda ano. Tapos ito ano. Anong pinapakain nila dito, boss? Na ano? Ito daw po arang bahugan anong brand ng baboy. Maganda yung ano no. Ito mga ilang buwan na to? Nasa ano na yan, isa't kalahati. Isa't kalahati ano. Ang ganda. Tapos malinis pa yung ano. Yung baboyan. Ito. Ayun. Itong simpleng backyard ano. Baboyan pero nakita nyo naman guys. Sobrang linis. Ayun. Malinis yung mga ano nila. Tapos ito. Maganda. Mukhang maraming anak to ano. Durox yan. Durox. Ayun. Ingat-ingat lang tayo ng konti. Kasi medyo madulas. Pero ang ganda ano. Parang masarap mag-stay dito sa ano nila. Ayun, ang lamig ng tubig. Ayun. Ito taniman rin guys ng ano, ng mga palay. Maganda yung patubig nyo dito ano. Oo. Ganda pala dito sa inyo, bro. Maganda. Ganda dito. Hello po, magandang araw, boss. Yan ang ng baboy na yun. Ayun. Itong dito, 3 araw pa. Boss, kumusta po? Ayun. Talaga na. Ganda ng ano, dagat oh. Ang ganda ng view. Wow. So, eto na, guys. Ibig sabihin, sir, 6 days o 7 days ng lampasaan ano? Opo. Hindi naman kayo nagpanic na parang ano, parang Taranta na po kasi po may nag-ano na po kami localize. yung pang ano, pang pahilab na ano para at least umano na lumabas na ng kusa. Opo. Tapos pagkaturok nyo po ng ganong gamot, mga ilang oras o ilang araw bago siya nag-ano? Mga 30 hours po. Saka siya nag-labor. Opo. Ayan. Ano pong mga senyales na naranasan ninyo yung nagli-labor siya? Gatas po ng inahin po, may ano na po talaga siya May lumalabas na. Ayan. Tapos nagpapanik na po siya ano na po siya ng yung parang balisa. Opo. Ayan. Hello boss, magandang araw po. Ito lang medyo ito rin talaga yung bantayan ano, yung kapag bumabangon talagang ano para hindi madaganan yung mga piglets. Ito pa. Ito boss ilang taon na itong alaga ng baboy o ilang months na? 1 year po ngayon. 1 year. So ibig sabihin mula piglets inalagaan nyo siya dire-diretso? Opo. Yung simula biik pa siya. Yung inalagaan nyo po siya, may kasabay ba siya o wala? Wala. Solo lang talaga siya. Naka-focus lang po talaga kami sa. Opo, tapos nag-decide kayo na ituloy-tuloy na siya.
Ano yun? Ang plano nyo talaga is gawin siyang inahin o patiner muna? Talaga po, ng inahin po talaga. Inahin na talaga. Magkano pong bilhin nyo sa ganyan dati? 3.5 po. 3.5 yung presyuhan dati. So eto, tumayo na yung inahing baboy. Ganda, no? Ay, si Daspan mo. Ito. Nag-ihit na yan. Okay lang yan. Eto sir, magkano yung yung nagagastos nyo sa pakain dito sa isang buwan? Sako-sako po kasi. Oo, mga ilang sako yung nauubos na sa isang buwan? Mga 2 linggo lang po yung isang sako. 2 linggo. So ibig sabihin nakaka2 sako sa isang buwan, ano? Magastos din, ano? Purong feeds talaga yung pinapakain nyo dito. Purong pigs talaga po. Oo, hindi nyo na hinahaluan ng atata. Hindi na po. Talagang mabigat, ano? Usually magkano po ang average ng pricing ng feeds? 1.8 po. Mga 1.8. Talagang mabigat din, ano? Biruin mo 8 months to 1 year mong aalagaan, tapos ganun, no? So halos 4,000 per month, kulang 4,000 per month ang maintenance ng isang inihing baboy. Medyo mabigat din. Pero eto naman, nakita nyo naman guys, talagang sulit din talaga yung inanak nitong baboy. Talagang gandang napakagandang tingnan. Aalagaan to lahat, tapos gagawin patiner, medyo talagang mabigat sa bulsa, butasan ng bulsa ang labanan dito na ipagpalagay ng 4 na sako, tapos 2K na lang, 1,515. So halimbawa mga 8,000 per baboy, 80,000. So plus mga 150, 160 kung aalagaan lahat 4 months na alaga pa yon. Talagang medyo mabigat. Pero sana tumaas yung presyuhan ng ng patiner, para maganda-ganda. Sabi nga ng mga katropa, dapat 170 na. Kasi sa ibang lugar 190, 200 na eh. Mababa kasi. Oo, dito sa Bicol lang medyo 135 lang. Oo. Pero ngayon medyo tumaas ng 145, 150 kasi December mag-New Year. Pero sana ngayong 2024 talagang mag-normal na katulad dati yung presyuhan. Dati 40 din yung alaga ko na baboy. Talagang maganda yung presyuhan Pero ngayon talagang medyo nakakatakot. Yung 135 na presyo, medyo angkal siya lang ang labas. Oo, talagang maganda kung at least mag-quits ka, di ba? Pero kung yung ganitong sistema na mayroong kang sariling inahin, ayos, maganda. Pero yung bibilhin mo yung piglets, medyo kumbaga tsambahan Talaga lang nag-angkal siya. Oo. Pero paswertihan lang din naman yan. Parang sugal lang din yan. Sabi nga ng mga sabungero, mas maganda pang ang magbaboy kasi bumabali, may bumabali. Pero kapag nagsabong, tawas na talo, talagang talo. Talagang eto. Talagang maganda yung baboyan nila guys. Ayan, yung mga alagang baboy. Kahit backyard hog racer, talagang 17 piglets yung ibang mga commercial hog racer talagang hirapan ng maka 14, maka 13. Pero ito 17. Napakaganda. So ito guys, nire-review namin yung yung mga vlogs. Ayun. Ayan, so yung mga luma nating mga mga vlog subscriber pala natin si Anong pangalan mo, boss? Ber Valenzuela po. Si Boss Ber Valenzuela. Ayan. So, ang ganda dito sa inyo, may manok pa. Ayun. Ang maganda dito, boss, high-tech yung baboyan Mas maganda yan. Yung baboyan ko rin pinalagyan ko ng CCTV camera. Mas maganda kasi yung minsan kahit nasa labas ka, at least alam mong nangyayari sa sa baboyan mo So eto guys, yung mga ganito,
Ang nakabili tayo dati parang 500 plus lang. Tapos yung wifi na 1,100 plus. Tapos kuryente, yun lang yung kailangan nyo. At least pwede nyo na ma-monitor yung mga, yung mga alaga nyong baboy. Kahit na nasa labas ka. At saka for safety reason na rin, kahit sabihin natin na backyard, so kailangan din talaga guys na nag-i-invest tayo sa mga improvement sa ating baboyan. So malaki yung maitutulong nitong mga CCTV camera na to, lalong-lalo na halimbawa kung paano natin mamomonitor yung galaw ng baboy, yung health ng baboy, at saka yung pakain ng baboy. Talagang ang ganda oh. Sulit na sulit, buong buo Ayan, so Bitmin Pro guys. Ayan. So sama-sama dito sa baboyan ni na sir. Ayan, so ito, Bitmin Pro. At ito nga, yung 70 na baboy, talaga namang sulit na sulit yung malaking maitutulong nitong Bitmin Pro para at least makarecover at saka maging mas healthy pa itong mommy pig at saka itong mga piglets. Kasi ito, kapag ginamit to sa inahin, masususo rin nila yung mga mga vitamins. So ayan. So ngayong araw din naka-schedule sila ng Jectran na pagtuturok. So talagang sulit na sulit yung punta natin dito. Talagang parang all in Ang ganda kapag ganito yung yung alagang baboy, nakakatuwa, lalong-lalo na New Year 2024. Eto ganitong mga baboyan talaga yung magaganda. Ganito yung mga alagang baboy yung magandang makita sa 2024 na pagbababoyan, lalong-lalo na yung presyuhan guys ng feeds talagang napakataas, napakamahal. Kaya importante na kung manganak yung alaga nating baboy, talagang makita natin yung numero. Sabi nga nila, 10 baboy dapat mahigit yung ianak, pero eto blessing talaga dahil 17 piglets. So eto guys, dito na kami. Uwi na. Ayun. So ang ganda yung nakita natin guys na nababoyan. Eto pa So eto, tawid ilog tayo. Tawid sapa. Okay. So nakita nyo naman guys, malinis yung tubig. So ganun guys yung mga yung mga baboyan na magandang bisitahin. Walang amoy, malinis, at presko yung hangin, malayo sa kabahayan, at lalo't higit syempre yung resulta sa pag-aalaga ng baboy. Nakita natin 17 yung anak ng inahin, talagang sulit na sulit So ang ganda guys. Ito tamang tama doon sa partner na nandito rin. Ayan. Sige. So ito guys, ganda.